Magandang gabi. Ang nabigay po sa aking text ni Ate Bessie ay mula sa isang devotional series na ang tawag ay The Seven I Am of Jesus. Ito po ay nabubuo ng 7 mga I am statements na sinabi ni Jesus sa Aklat ng Juan na napaka-importante because it helps us characterize yung buhay ni Jesus and kung ano yung parang main meaning ng kanyang life and ministry. So 4 po yung options na present sa kanya, Ate Bessie. Yung napili ko po yung first one, which is hango sa John 6 verse 29 to 35. So babasahin ko po yung Tagalog version niya. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So yung context po ng verse na ito po yung part po na ito, it follows immediately after nung story nung pagpapakain sa 5,000. So ito po yung story na hinati po ni Jesus yung bread and fish, tapos dumami po siya. So paalis na nito si Jesus nang hinanap siya ng ilang tao. Pero mababasa niyo po in the verse before this, rinebuke po ni Jesus yung mga taong sumunod na humanap sa kanya. Kasi alam po niya na hindi nila siya hinahanap dahil naunawaan nila yung meaning ng miracle na ginawa nila. Parang mga opportunistic na tao lang sila na nakita nila na, wow, nakakain tayo dito. I wonder what else. Parang hindi nila naintindihan yung significance ng miracle na ginawa ni Jesus. Parang nakita lang nila tong opportunity to benefit from. Kaya makikita siya sa verse 30. Tinanong nila si Jesus na kung ano pang ibang himala ang kaya niyang gawin. Parang wow, hindi pa enough yun. Ah, ang punto, hindi sila na-satisfied dun sa material na food na binigay ni Jesus sa kanila. Dahil ang hinahabol nila, ginhawang panandalian lamang. So, nagsisik pa sila more. Parang yung hunger nila or yung want nila for um, temporary relief, ayun yung nagmo-motivate sa kanila. Ayun yung motivations nila. Pero alam ni Jesus, ayun yung part sa sinabi dun sa verse na ang paghabol endlessly para lang sa material na ginhawa ay hindi yun matatapos kasi hindi nga nasa-satisfy ang mga tao. Day after day magugutom ka. Year after year you're going to seek more. Like kung ang goal mo lang is to increase arbitrary numbers like pera or status or wealth, hindi ka matatapos kasi patas lang ng patas yung numero. Parang in that sense, um, walang ending yung hinahabol mong goal. So, sinabi ni Jesus dito na ang importante talagang i-pursue ay ang mga bagay na naglalast. So, minention niya na yung eternal life, na yung bread that gives eternal life. So, kung isipin mo talaga, it's only pursuing things that last that matters. Kasi day after day, if you devote your life to things on earth, anong mangyayari after you die? It's meaningless din. Kasi mawawala din siya. Everything fades. So, ano pang point ng pag-collect ng mga bagay na mawawala rin? So, if so logically speaking, ang tanging nagbibigay ng meaning sa buhay ay ang pag-pursue to something that lasts forever, which is in God. So ayan po. Moving on po dun sa verse 32.
pinapaalala ni Jesus na sa mga tao na ito po yung part na pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galit sa langit. So, sa verse 32 po, pinapaalala ni Jesus na hindi si Moises yung nagbigay sa kanila, sa mga Israelita ng manna at quail, kundi ang Diyos. Kumokonekta ito dun sa previous part na bilang isang tao, ang main goal dapat natin is to pursue eternity and let God handle the temporary and unimportant things of day-to-day life. Kaya nga po part dun sa um, the Lord's Prayer is, Our Father, who art in heaven, give us our daily bread. So you're asking the bread from God. Dapat, ang role natin bilang tao is to pursue God and allow God to take care of the rest. Yung mga temporary things, dapat sa Kanya natin isalalay. Pero madalas, ang nagiging scenario is na nababaliktad natin to. Ang ginagawa natin, tayo yung nagpo-pursue kasi nandito tayo dun sa temporary sa earth. Ito lang yung napapansin natin. So, ang nagiging tendency natin is i-pursue yung mga nakikita natin. And then, pinapaubayan natin yung pag-pursue ng eternal kay God. Parang sinaseparate natin yung eternal things with the temporary things. Pero, I think na from my devotion here, I think dapat ibaliktad natin siya na yung i-pursue dapat natin is yung kay God, and then si God na yung magpo-provide ng the rest. Dito din makikita yung unang function ng I am statement ni Jesus. So, by associating yung miracle niya, kasi parallelism siya, di ba? Si Moises, naggawa siya ng pagkain, or not, sorry, si God through Moses through God, pinakain yung mga Israelites ng manna and quail. And similar yung ginawa niyang miracle in the previous chapter na nagpakain siya ng tao. So sa pag-remind sa kanila na hindi galing kay Moises yung tinapay na yun, kundi kay Diyos, kundi kay God, ina-associate ni Jesus yung miracle niya not with Moses na tao lamang, kundi with God the Father as well. So parang reinstate yung divinity ni God dun sa statement na yun. So, tapos, dun din sa mismong verse na yan, nagpa-function siya bilang analogy sa purpose ni Jesus on earth. Parang, yung sa statement na yan, si Jesus ang tinapay na bumaba sa langit at nagbigay buhay sa katawan. So, yung verse, dun sa verse 33, nagpa-function siya bilang way na ma-express ni Jesus yung divinity niya dun sa mga taong hindi talaga naiintindihan kung ano ibig sabihin ng miracle na ginawa niya. Pero nagiging metaphor din siya or analogy sa magiging purpose ng buhay niya dun sa sacrifice na gagawin niya later on. Siya mismo yung tinapay, yun nga, yung significance ng Santa Cena, siya mismo yung tinapay na nagbibigay ng buhay. So, medyo na off topic na to, pero parang gusto ko siya ma-mention kasi sobrang ganda ng pagkakasulat ng verse na ito. Ang dami niyang mga layer, mga significant meaning, tas connection sa mga ibang verses. Sobrang nakaka-appreciate lang talaga ng passage na ito. So, finally, dun sa verse 35, nandun na yung I am statement ni Jesus. Sinabi niya dito na, explicitly na, yung sa previous verse, sinabi niya implicitly na in terms of analogy. Pero ngayon sasabi niya na I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So, we recognize that God is stating that He is the bread of life, and we must consume Him to follow and attain eternal life. So, yung significance ng analogy na yung kailangan din natin ma-notice yung significance ng analogy ng paggamit ng bread to compare to Jesus. So, para sa atin, daily bread is kind of like kanin. Ayun yung essential na food na kinakain natin in our daily life. Yan. So, meditating and reflecting on the Word of God is a daily necessity. So, bilang bread, dapat isa siyang ang food of life na si God is something that we should be doing daily. It should be a daily necessity, such as eating or brushing your teeth. So, dapat ma-view natin yung pag-reflect and pag-meditate on the Word of God. As part of our daily upkeep, ayun yung mga chores natin, mga requirements natin as Christians. So, I mentioned chores, and
parang may negative connotation yung chores, 'di ba? Kasi minsan tinatamad tayo talaga gawin yung mga chores natin. Pero a significant aspect of chores is kailangan natin siya gawin kasi bumababa yung quality of life natin 'pag di natin siya ginagawa. 'Pag di tayo naghugas ng pinggan, mauubusan tayo ng pinggan. Kapag hindi tayo nag-toothbrush, magkakasakit yung ipin natin. So, um, it's important even if we sometimes may find it difficult or tiresome to do, meron siyang material effect sa atin bilang people. So, if we identify as Christians, if you want to say that we are on the path of pursuing eternity, parte nun yung pagkain ng daily bread of Christ. Wala ka naman makikitang tao na sasabihin na malinis akong tao, naligo nga ako this morning. So it should be implied, it should be a given na naliligo ka o isa kang malinis na tao. Pero we also should be sensitive and identify na merong mga external factors na which may contribute to you not being able uh, to reflect daily. So, yun nga, meron tayong mga sarili nating reasons. And continuing yung analogy ko na as chores, minsan pagkatapos mong pag-uwi sa bahay, nakakaburyo makita ng ang daming maduming plato sa sink. O kaya pagka-uwi mo after a long days of work, kailangan mo pa magwalis or mag-alaga. Talagang it can be easy to neglect even essential aspects of our lives. Or if may struggle ka with mental health, maaaring hindi mo maalagaan yung sarili mo. And it's really those things that we need to identify and we need to be proactive. Kasi makikita talaga natin na even if that may be the case, nakakasama pa rin siya sa atin in the long run. So we need to formulate and be strategic about that as well. So, ayun po, to recap, yung unang part ng passage, linalatag niya yung justification kung bakit natin kailangan i-pursue yung eternal life. Then, in the next part of it, ina-associate niya yung identity ni Christ as the one that gives the bread of life. So, to pursue eternal life, we have to pursue Christ, our daily bread. Then, ayun po, yung last part ay yun yung importance nung pag-consume nga daily nung daily bread. So ayun lang po yung devotion ko na nakuha from this text. Short ko lang po siya nagawa. Pero for now, let's try to reflect po yun nga on the and identify the things that we do to attain our daily nourishment from the bread of life. Kung ano yung mga ginagawa natin to increase our connection with Christ, our daily devotions and meditations. And kung hindi pa, let's try to reflect and think about the things that we can do o kaya kung ano yung nagpe-prevent sa atin from doing so. And like, ayun din po yung mahirap, di ba? Kasi, yun nga, sometimes pagod ka lang talaga, hindi mo siya nagagawa. Pero I find that it would probably really help if you confide it in other people, fellow Christians like we're doing right now, to help you think kung anong pwede mo gawin in that situation. Ayun lang po. Thank you.